Channeling your energy. Your soul calls here. Gemini, hindi lahat ng nararamdaman mo ngayong linggo ay tungkol sa kasalukuyan. May energy akong nasasagap na parang ilang araw ka nang may pilit ng ngiti pero sa loob mo, may gusto ko ng tuluyang bitawan. Ang nakakagulat habang iniisip mong wala ng pag-asa sa isang sitwasyon, doon palang magsisimulang gumaan ang bigat na matagal mo ng pasan. Kung Gemini, Sun, Moon, or Rising ka, pakinggan mo ito hanggang dulo at kunin lamang ang message na tumutugma sa iyong sitwasyon. Gemini, ang unang energy ay Three of Swords reverse. Nagsasabing may unti-unti ng paghilom na nangyayari sa buhay mo. Hindi ito yung bigla kang magiging masaya kinabukasan ha. Ang pinapakita rito ay dahan-dahan kang bumabangon kahit may mga pagkakataong pakiramdam mo ay bumabalik ka sa umpisa. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko ang ating Divine Creator, mga Spirit Guides at Guardian Angels na gabayan ng reading na to. Ang reading na to ay collective reading lamang kaya hindi lahat ay magre-resonate. Kunin lamang ang message na para sa iyo at hayaan ang iba. At isang paalala, hindi ako ang nagme-message sa inyo ng una para mag-alok ng readings. Kayo po ang unang magme-message sa akin at ang aking contact info ay naka-pin sa comments, description or nasa aking profile photo. At ngayon, patuloy natin ang reading for Gemini, Sun, Moon at Rising. May ilan sa inyo na ilang gabi nang hindi mapakali tahimik ka sa labas pero sa isip mo paulit-ulit mong binabalikan ang isang pangyayari. Pwedeng tungkol ito sa isang relasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa isang taong umalis ng walang sapat na paliwanag. Pero ang message rito ay hindi na pareho ang energy mo noon. Dati, hinahabol mo ang kasagutan. Ngayon, mas pinipili mo na ang kapayapaan. Tama ba, Gemini? At malaking kaibahan yun na iba sa inyo ang napapansin na hindi na ganun kasakit kapag naririnig ang pangalan ng isang tao. Hindi na ganun kabigat kapag naalala ang isang dating sitwasyon. At ibig sabihin nito, may bahagi ng puso mo na nagsimula ng gumaling kahit hindi mo napapansin. Kung may nakaalitan ka nitong mga nakaraang linggo o buwan, possible ring ikaw ang unang magdesisyong huwag nang patulan ang anumang gulo. Hindi dahil mahina ka kundi dahil napagod ka ng ubusin ang lakas mo sa mga bagay na hindi na nagbibigay ng katahimikan. May message rin dito na para sa mga nasa trabaho. Kung may project, promotion o application na hindi natuloy noon, huwag mong isipin na wala ka ng pagkakataon. Ang ipinapakita rito ay may mga tamang timing na paparating. Hindi lahat ng pagkaantala ay pagtanggi. Minsan inilalayo ka muna sa sitwasyon na hindi pa talaga para sa'yo. Para naman sa mga naghahanap ng trabaho, may ilan sa inyo na maaring may marinig na balita mula sa dating inaplayan o may bagong opportunity na hindi mo inaasahang nanggagaling sa taong dati mo nang kakilala. Sa usaping relasyon, kung ikaw ay may partner, ang energy ay nagsasabing mas kailangan ninyo ng mahinahong pag-uusap kaysa paulit-ulit na pagtatalo. May mga salitang hindi na kailangang ulitin kung pareho naman kayong handang makinig. Kung single ka naman, huwag mong isipin na kailangan mong madaliin ang lahat. May mga taong darating kapag mas buo na ang tingin mo sa sarili mo kaysa noong mga nakaraan. May nakukuha rin akong message para sa ilan sa inyo tungkol sa kalusugan. Kung matagal ka ng puyat, laging pagod o hindi na alagaan ng katawan dahil sa trabaho o sa dami ng responsibility, paalala itong huwag mong baliwalain ang mga simpleng senyales ng katawan mo. Magpahinga kapag kailangan, uminom ng tubig, kumain sa tamang oras. Kung may iniinda kang kondisyon, mas mabuting kumonsulta sa isang licensed healthcare professional. Sa usaping bisyo, may ilan sa inyo na matagal nang gustong bawasan o tuluyang tigilan ang isang nakasanayan. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Ang mahalaga ay nagsisimula kang pumili ng mga desisyong mas makakabuti sa sarili mo.
Gemini, napakalakas ng pakiramdam ko na may isang pintuan na dahan-dahan nang nagsasara sa buhay mo. Noong una, nalungkot ka dahil akala mo katapusan na yun. Pero habang lumilipas ang panahon, mas nauunawaan mong kung nananatili yon, baka hindi ka rin naging payapa. Ano, tama ba? Hindi lahat ng pagkawala ay kaparusahan ha. May mga pagkakataong ito ang paraan ng universe upang ilayo ka sa mas malaking sakit. Kung senior citizen ka at nanonood ngayon, ang message para sa iyo ay huwag mong isipin na huli na para magsimula ng panibagong routine o pangarap. May halaga pa rin ang iyong karanasan at marami pa ring taong nangangailangan ng iyong payo at pagmamahal. At para naman sa ating mga OFW na nanonood mula sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Ireland, Italy at iba pang bahagi ng mundo, may energy akong nararamdaman ng matinding pananabik sa pamilya. Kung ikaw to, tandaan mong bawat sacrifice na ginagawa mo ay may dahilan. Ingatan mo rin ang sarili mo habang inaalagaan mo ang mga taong mahal mo. Gemini, ang pinakamahalagang message ay hindi mo kailangang dalhin habang buhay ang sakit na mismong dumurog sa'yo. Darating ang araw na ang kwento mong dati mong ikinahiya ay siya ring magiging patunay kung gaano ka katatag. At pakiramdam ko, nagsisimula na ang panahong yon. Gemini, habang nagpapatuloy ang energy ng linggong ito, may nakukuha akong message tungkol sa isang cycle na unti-unti nang nagsasara. Hindi ito nangangahulugang na may mawawala agad sa buhay mo ha. Ang ipinapakita rito ay may yugto na hindi kayang ibalik sa dati. May ilan sa inyo na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon. Paulit-ulit mong itatanong sa sarili kung ipagpapatuloy mo pa ba ang isang plano, negosyo, trabaho o koneksyon. Ang message ay huwag mong pilitin ang isang pinto ang matagal nang ayaw bumukas. Mas maraming pagkakataon ang naghihintay sa direksyong hindi mo pa masyadong napapansin. Pagdating naman sa pera, maging maingat sa mga pangakong napakaganda pakinggan pero kulang sa malinaw na details. Kung may lalapit sa iyo para sa investment, pautang, partnership o negosyo, basahin mong mabuti ang bawat kondisyon. Huwag magdesisyon dahil lang sa excitement ha o dahil may pressure na baka maiwan ka. Kung may balak kang bumili ng mahal na gamit ngayong linggo, itanong mo muna sa sarili mo kung kailangan ba talaga ito ngayon o gusto mo lamang itong bilhin dahil sa bugso ng damdamin. May ilan din sa inyo na makakatanggap ng balita tungkol sa pera, bonus, reimbursement, komisyon, o bayad na matagal nang hinihintay. Pero para sa iba, maaari ring magkaroon ng maliit na delay. Huwag agad mawala ng pag-asa dahil hindi ito nakikita bilang permanenteng pagkawala. May message rin tungkol sa pakikitungo sa ibang tao. Hindi lahat ng laban ay kailangang patulan. May taong parang gustong subukin ang pasensya mo. Naku! Pwedeng sa trabaho, negosyo, pamilya o kahit online. Kapag naramdaman mong may gustong humatak sa iyo papunta sa arguments, piliin mong protektahan ang kapayapaan mo kaysa patunayan na tama ka. Minsan ang tunay na panalo ay isang marunong lumayo. Kung ikaw ay may sariling negosyo o online selling, magandang panahon ito para ayusin ang system kaysa magdagdag agad ng panibagong product. Tingnan mo kung saan tumatagas ang oras, pera o lakas mo. Kapag inayos mo ang foundation, mas magiging magaan ang susunod na mga linggo. Sa usaping career, may ilan sa inyo na nakakaramdam na parang hindi napapansin ang effort ninyo kahit ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Tila may kulang pa rin sa pagkilala. Ang message rito ay huwag mong sukatin ang halaga mo sa papuri ng ibang tao o tamang opportunity ay mas nakikita ang tunay mong kakayahan. Kung ikaw ay naghahanap ng bagong trabaho, huwag kang matakot magpadala ng application. Kahit pakiramdam mo ay hindi sapat ang experience mo. May nakikita akong possibility na mabigla ka sa magiging result kapag sinubukan mo. Ayan. Try
mo lang. Sa pag-ibig naman, kung ikaw ay may partner, pag-usapan ninyo ang mga bagay na matagal nang ipinagpapaliban, hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan may mga salitang kailangan sabihin ng mahinahon para mas lumalim ang pagkakaunawaan. Kung ikaw naman ay single, may energy na nagsasabing huwag mong ibaba ang standards mo dahil lang sa takot na mag-isa. Ayan. Ang tamang tao ay hindi mo kailangang habulin para lang manatili. Para sa mga may bisyo, ito ang linggong magandang simulan ng pagbabawas. Hindi kailangang biglaan. Ang mahalaga ay may isang hakbang kang ginagawa patungo sa mga mas maayos na kalusugan. Ayan, Gemini. Kung madalas na nagpupuyat, nasabi ko na rin to kanina, pero pinapaulit-ulit ng ating mga cards. At nararamdaman ko talaga na, ay, ulitin mo to, ganun. Dahil sa stress o kakaisip, subukan mong bigyan ng pahinga ang isip mo. Hindi lahat ng problema ay kailangang masolusyonan sa isang gabi. May message rin ako para sa mga negosyante at freelancers. May isang idea na matagal mo nang iniisip pero lagi mong ipinagpapaliban. Huwag mo itong tuluyang isang tabi. Hindi pa ito ang tamang oras para bitawan. Pag-aralan mo lang ng mabuti bago kumilos. Gemini, may pagkakataon ngayong linggo na maaari kang makarinig ng pangalan, makakita ng larawan o mapunta sa lugar na magpapaalala sa isang lumang kwento. Pero kakaiba ang energy ha, sa halip na masaktan, mapapangiti ka na lang at sasabihin, malayo na pala ang narating ko. May ilan sa inyo na matagal nang naghahanap ng closure. Ang message rito ay hindi lahat ng closure ay manggagaling sa ibang tao. Minsan ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo kapag tinanggap mong hindi lahat ng tanong ay masasagot. Kung may taong biglang magparamdam, huwag agad magdesisyon batay sa emosyon. Ayan. Obserbahan muna ang kilos kaysa sa matatamis na salita. Ganun. Ang consistency pa rin ang tunay na sukatan ng intention. May nakukuha rin akong energy na parang bibilis ang takbo ng mga pangyayari ngayong linggo. Maaring may tawag, message, email, interview, meeting o balitang darating ng mas maaga kaysa sa inaasahan mo. Kaya paalala na laging maging handa. Ayusin ang mga documents. Ayan, tingnan ng yung email at siguraduhin updated ang mga information na kailangan sa trabaho o negosyo. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, huwag matakot sumubok sa kumpanyang akala mo ay hindi ka papansinin. May nakikita akong possibility na may isang opportunity na darating mula sa direksyong hindi mo inaasahan. Para naman sa mga may negosyo, online, selling o content creation, magandang panahon ito para palawakin ang naabot mo. Kung matagal mo nang iniisip na gumawa ng bagong content, bagong service o makipag-collaborate sa iba, nakikita kong may magandang potential basta hindi mo minamadali ang lahat. At may ilan sa inyong Gemini na makakaramdam na parang gusto nang lumabas sa comfort zone. At sa totoo lang ha, yun ang isa sa pinakamalakas na energy na nakikita ko rito. May bagong karanasan na naghihintay para sa'yo. Maaring bagong trabaho, bagong project, bagong negosyo, bagong lugar o simpleng bagong paraan ng pagtingin sa sarili. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa dating version mo kung alam mong marami ka pang kayang gawin. Sa usaping pag-ibig, kung ikaw ay nasa isang maayos na relasyon, nakikita kong may mas magiging malinaw na direksyon kapag pareho kayong bukas sa mga plano para sa hinaharap. At kung single ka naman, huwag mong ikumpara ang taong darating sa mga taong nakilala mo noon. Bawat tao ay may sariling kwento. Kapag dala mo pa rin ang paghahambing, ayan, mahirapan kang makita ang tunay na halaga sa bagong koneksyon. May mensahe rin para sa mga students. Kung may exam, interview o presentation, magtiwala ka sa mga pinag-aralan mo. Huwag mong hayaan na mas malakas ang kaba kaysa sa paghahandang ginawa mo. Para naman sa mga may bisyo ulit, ayan, nakikita ko na naman, unhealthy habits. Nakikita kong mas magiging matagumpay ang pagbabago kung may taong susuporta sa'yo. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng mag-isa. Ang kalusugan, bantayan, ang sobrang pagmamadali. Minsan kapag masyado tayong nagmamadali, mas nagkakamali tayo o nakakalimutang alagaan ang katawan. Bigyan mo rin ng pahinga ang sarili mo.
Nakikita ko dito may mga pagkakataong lumawak ang responsibility o magkakaroon ng bagong assignment. Sa una baka isipin mong dagdag pagod lamang to. Pero para sa ilan, ito rin ang magiging daan para sa mas magandang kita o mas malaking opportunity sa hinaharap. Gemini, kapag tumigil kang lumingon sa mga pintuang matagal nang nagsara, mas mapapansin mo ang bagong daang matagal nang nakabukas sa harap mo. At pakiramdam ko ang linggong ito ay hindi tungkol sa pagbabalik ng nakaraan. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na tanggapin ang mga opportunity na dati ay hindi mo pa nakikitang possible. Gemini, may energy rin akong nakukuha rito na wag mong pilitin ang lahat ng mangyari ayon sa timeline na gusto mo. May mga bagay na kapag minadali, mas lalo lamang nagiging magulo. Ang nakikita ko rito ay unti-unting bumabalik ang tamang balance sa buhay mo. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo, ha? Kung napapansin mong halos wala ka ng oras para sa pahinga, pamilya o sarili, ito ang paalala na hindi sukatan ng tagumpay ang sobrang pagod. May ilan sa inyo na matagal nang may pasa na responsibility na hindi naman talaga para sa iyo. At alam mo, pakiramdam ko may darating na pagkakataon ngayong linggo na matututo kang magsabi ng hanggang dito na lang ang kaya ko. Ayan. Mag-comment ka, ha, kapag ganun talagang nararamdaman mo. At wala namang masama roon. At hindi mo kailangang akuin ang problema ng lahat para mapatunayan ang pagmamahal mo. At ang angel number mo ay 1313 for this week, Gemini. Kapag paulit-ulit mong napapansin ang number na to, ang message ay huwag matakot magsimula muli. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa, ang mahalaga ay hindi mo isinara ang puso mo sa possibility na may mas maganda pang naghihintay. May lumabas ding message na nagsasabing starting fresh. Ito ang panahon para alisin ang paniniwalang hindi ka sapat. Ang bagong simula ay hindi laging nangangahulugan ng bagong lugar. Minsan bagong mindset lang ang kailangan. At ang message ng encouragement ay nagsasabing huwag mong maliitin ang mga talent at kakayahang pinagkaloob sa iyo. May dahilan kung bakit iba ang landas mo sa iba. At foundation, bago mo habulin ang mas malaking pangarap, siguraduhin mong matibay ang foundation mo. Kalusugan, disiplina, tamang paghawak ng pera at respeto sa sarili. At may napakalakas para sa Gemini na content creator, freelancer, online seller, negosyante, artist o sino mang gumagamit ng sariling talent. Huwag mong ikubli ang kakayahan mo. May opportunity na darating kapag ipinakita mo ang tunay mong kakayahan. At ang message na step out of your comfort zone, may bagay kang matagal nang gustong gawin pero lagi mong ipinagpapaliban dahil sa takot na baka hindi magtagumpay. Ang pakiramdam ko rito, hindi takot ang dapat mong pakinggan ngayong linggo, kundi ang boses sa loob mo na matagal nang nagsasabing, subukan mo. Gemini, maraming salamat sa pakikinig sa weekly collective reading na to. Kung nais mo ng personal reading, paalala lamang na kayo ang unang magme-message sa akin. Hindi ako ang unang magme-message sa sinuman para mag-alok ng personal reading. Mag-ingat sa mga fake account at impostor. Ang personal reading ko ay may exchange energy at doon natin mas matitingnan ang iyong sariling sitwasyon batay sa iyong energy. Maraming salamat, Gemini, at kung gusto mo rin ng astrology at birth chart, maaari niyong bisitahin ang aking kabilang channel, Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart. At nandito rin nakapost ang aking iba pang social media accounts. Available din ang aking cleanse and charge crystal bracelets para maka-attract ng love, abundance, money, success, health, and protection. Maaaring mag-PM po kayo sa akin directly sa aking WhatsApp number. Maraming salamat, Gemini. Naway gabayan kayo ng Divine Creator sa bawat desisyon nyong gagawin ngayong linggo. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli. Dati puro pangarap sa isip ko lang,
Ngayon bawat galaw may direksyon na ngang. Hindi ako mayaman pero may plano. Araw-araw gumigising para sa pagbabago. Hindi ako takot kung mabagal man, basta tuloy-tuloy, hindi urungan. Mula sa baba hanggang sa tuto,